For today's video mga idol, samahan nyo ako, i-share ko naman tong aking ginawa na donut. So para sa mga baguhan pa lang dyan na gustong matuto, para sa inyo ang video na to. Alam kong marami nang gumagawa nito. Siyempre alam kong mas marami pa din na yung hindi pa, at marami din ang gusto pang matuto. Kaya kung ikaw naman ay galing, ay master na, skip mo lang ang video na to. Ito yung ating ingredients. Ang ating asukal ay 300 grams. Maglalagay din tayo ng 30 grams na ng baking powder, tapos 10 grams ang ating iodized salt. Gagamit din tayo ng isang itlog mga idol. Ituloy lang natin. Tapos maglalagay din tayo ng ating vanilya. Bale yung vanilya is tsansahan na lang ang paglagay. Depende sa inyo kung gaano kadami. Maglalagay din ako dito ng half cup ng evaporated milk. Tapos 150 grams lard o margarine. Tapos maglagay din tayo ng isang cup ng tubig. Bali, ang cup ng tubig natin dito, ang size ng cup ng ating ginamit paglagay ng tubig ay 375 ml. Katumbas siya ng isang lata ng evap. Bali, ang nagamit natin na tubig ay isang kalahating cup. Tapos ang ating evaporated milk ay kalahating cup. Bali, dalawang cup kung sasamahin. So tunawin muna natin ang ating asukal, pati yung ating asin. Yan pagka matunaw na to, saka na natin ilalagay ang ating harina. So pwede rin to mga idol gawin yung mano-mano. Bali, 2 kalahating tubig ang gamitin nyo. Optional na lang ang iba mga idol. So para maging malambot, mabilis lang siyang mamasa, 2 kalahating tubig. So ang gamitin natin dito ay first class flour or ito yung bread flour. Tapos maglalagay din tayo ng 30 grams ng ating dry yeast. Bali ang ginamit ko dito na yeast, ang tatak ay angel yeast. So ayan, masahin lang natin mabuti. So bali ito mga idol ay gagamitan natin to siya ng dough roller. Ayan, kaya medyo matigas siya konti kumpara doon sa mano-mano lang na medyo may kalambutan talaga siya ang masa nito mga idol. So dito sa linagay natin na tubig sa 1.5 lata at saka kalahating lata ng evap is tamang-tama lang siya. So ayan, pagkatapos nga natin siyang namakina, ay puputulin na natin siya mga idol na. So depende na sa inyo mga idol kung gaano kalaki ang putol nyo. Sa atin naman ang putol dito, bali isang size lang ang putulan ko dito, 40 grams. Tapos ang bintahan ko naman ito ay nasa 6 pesos lang ang isa. Maliban doon sa ating may icing is 10 ang bintahan ko doon. Ayun pala, ang putol noon ay 70 grams. So ayan mga idol, mag-umpisa na nga tayo magputol. So kung ikaw ay baguhan pa lang, nagpuputol, kailangan na gumamit ka lang ng timbangan para make sure na puro parehas yung laki ng yung puputulin na tinapay. So ayan mga idol, tuloy lang natin hanggang matapos itong ating gagawin. Bali dito mag-umpisa muna tayo, pero bago yan, lagyan natin siya ng cover para hindi siya matuyo, no? Kasi kita nyo dyan, mayroon tayo dyan electric fan na gamit sa taas kasi sobrang init. Kaya maglalagay ako dito ng plastic para hindi siya matuyo, para hindi tayo mahirapan figura. So bali, ganito lang ang pagbilog. Bali, ang una natin na pipigurahin dito yung ring, yung binubutasan ng gitna, kaya bilogin muna natin. So yan, ganito lang. Kung hindi naman kayo marunong ganyan pagbilog, ay pwede na yung kamayin na lang para mabilog lang siya. So ayan mga idol, lagay natin sa tray. Yan, 2. Yan pa lang ganawa natin. Bali, ang laman ng tray pala yan mga idol is 15 piraso bawat isang tray. Yan, ganito lang. Tiyagaan lang talaga paggagawa ng tinapay mga idol, para makuha mo yung tamang texture ng tinapay, kailangan lang natin tiyagain. So ito na nga mga idol. So bali, susunod ko naman is yung ating cheese donut. So same size lang yan siya. Ayan, cheese donut.
Pero dito mga idol, ito namang cheese donut natin, ang bintahan naman natin ito ay 8 pesos ang isa kasi ang gamitin natin dyan is powdered sugar. So ayan, ganito lang kadali magbalot ng ating cheese donut. Kaya kung bago ka pa lang na gustong matuto, ganito lang, napakadali lang niya. Kadali lang balutin. Yan, kahit baguhan lang is kayang-kaya yan basta makita lang. Make sure talaga na napanood yung buong video para kung gusto mong gawin ay wala kang malalampasan na mga procedure para magawa mo ng tama. So dito naman, bali ang putol niyan is 70 grams. Tapos rinol lang natin siya na parang ensaymada. Tapos yan parang ikis lang siya mga idol sa gitna. Tapos pabalik. Yan, ganito. Yan, ito naman yung ating ibang klaseng design ng donut. Gagamitin naman natin dyan is a-icingan naman natin to siya mga idol. Para naman maiba yung kanyang design. So, ganyan lang naman yung mga idol. Isa lang yung mixture. Pero magagawa tayo ng iba-ibang klaseng tinapay. Nasa inyo lang yun sa paggagawa ng mga design ng tinapay. So ayan mga idol, nakagawa na tayo. So bali ito ay nakapahinga na rin siya ng mga 10 minutes. No? Medyo malambot na. Kaya ang gagawin natin dito ay bubutasan na natin siya. Ganyan lang magbutas mga idol. Ayan, mano-mano lang. Ayan. So kung mayroon naman din kayo pambutas, mas maganda rin. So ayan, tapos nating butasan, aalsahin natin siya ng isang oras. Pagkalipas ng isang oras, napagpulo na tayo ng ating mantika. Isalang na natin. So ayan mga idol, sa pagluto naman ito is nasa inyo na. Sa tatamtaman lang yung apoy. Okay na yan. So yan, ito yung unang luto natin. Ito yung trinay natin kanina kung mainit na yung ating mantika. Bali, pinakulo ko muna yung mantika dyan. Tapos pinahinaan natin para alalay lang yung pagkaluto. Kasi pag mabigla siya is pangit din naman. Kalalabasan ng ating donut. Bali, pag ganito, okay na to. Kasi ito yung mga gusto ng ating customer sa medyo pula yung pagkaluto. So ayan, naluto na yung ating ring na donut. Ayan na siya. Bali, direct natin siya lalagyan ng asukal para kahit medyo mainit pa, lagyan na natin siya ng asukal mga idol. Para make sure nakakapit yung asukal. Yun ang sekreto sa paglagay ng asukal. So ito naman mga idol, icingan natin to siya. Sa paggawa ng icing, nasa inyo na yan. Pwede kayo gumamit ng powder sugar, lagyan nyo lang ng flavor, pwede yan mga idol. So ito naman yung ating cheese donut. Bali palalamigin natin to siya kasi ang gamitin natin dito is powdered sugar. So hindi siya pwedeng mainit, lagyan kasi matutunan. So ito na yung ating donut, yung may icing, yung heart donut with icing. So, ganyan lang siya. Konting icing, lagyan ng candy decor. Okay na, bintahan ko niyan is 10 ang isa. So, ayan mga idol. Display na natin yan. Pagkatapos, ito naman ang ating cheese donut. Malamig na siya. At nalagyan na rin natin ng powdered sugar. Ang bintahan ko naman yan. It is 8 pesos ang isa. So, yan mga idol. Hanggang dito na lang. Kung bago ka pa lang napadaan dito sa ating channel, huwag mong kalutan like, share, and subscribe na din para updated ka sa mga video natin na gawin. Click notification bell para sa lahat ng mga video ko ay ma-update ka sa mga bagong recipes.